So, umiinom ka daw ng 3 o 4 na tableta ng vitamin C sa isang upuan para sure kang hindi dadapuan ng sakit ngayong panahon na to. Nako, teka lamang po ha. Baka yan ang dahilan kung bakit ka sinisikmura, pwede rin nagtatae at nahihilo. Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Story time! Dahil po uso ang mga ubo at sipon sa pabago-bagong panahon kapag pumapasok ang summer heat, ang dami kong pasyente na nagpapanik lalo na sa panahon ganito. At ang usual na ginagawa nila, nag-hoard ng pagkarami-raming vitamin C at lahat ng ito kanilang iniinom. Ako, isa lang. Marami kasi nag-iisip na dahil sa vitamin C ay water-soluble, ibig sabihin ligtas lamang pong itong inumin kahit naggaano karami dahil iihi lamang naman daw natin ng sobra. Kaya ang iba, uminom ng 2,000 hanggang 3,000 mg araw-araw ng isang upuan. Pero teka lamang po mga kapatid, ayon sa isang napakalaking clinical study na nailathala sa mga journals ng medicine, ang mga kalalakihang umiinom ng high-dose vitamin C supplements araw-araw ay may mas mataas na panganib sa pagde-develop ng kidney stones kumpara sa mga hindi umiinom ng supplements. Tanong, paano ito nangyari? Kapag po kasi umiinom kayo ng napakaraming ascorbic acid, hindi lahat ng yan ay nagagamit ng inyong katawan. Ang labis na vitamin C ay napupunta sa inyong mga bato o mga kidneys at bine-breakdown at kino-convert bilang oxalates. At itong oxalates na ito ay maaari pong mag-bind sa calcium sa loob ng inyong ihi at dyan na po mabubuo ang napakasakit na calcium oxalate kidney stones. Bukod po sa bato, ang pinakaunang magrereklamo naman kapag nasobran ka ng vitamin C ay ang inyong mga tiyan o sikmura. Ang hindi na-absorb na ascorbic acid sa inyong mga bituka ay nagiging sanhi ng osmosis. Ibig sabihin, humihigop ito ng napakaraming tubig papasok sa inyong bituka. Ang resulta nito, nakakaranas kayo ng matinding gastrointestinal distress tulad ng pananakit ng tiyan, nausea at pagkahilo at pamimilipit na rin ng sikmura at pagtatae o diarrhea. Imbis na lumakas ang inyong immune system, na-dehydrate pa nga kayo dahil sa labis na pagbabawas. O di ba? Umiinom ka nga na lamang ng vitamin C mali pa rin. Pero gusto ko lamang pong malaman ninyo, hindi po masama ang vitamin C, ha? Isa itong master antioxidant. Napakalaga nga nito sa paggawa ng collagen at pagpapalakas ng ating immune system. Ang problema ay yung kawalan natin ng limitasyon. Ang dapat gawin natin ay ganito. Para po sa mga normal na adults, ang recommended dietary allowance po o kinakailangan lamang ng katawan natin sa isang araw ay around 75 to 90 mg lang. Napakadali po nitong makuha sa pamamagitan ng pagkain ng mga citrus fruits, ng papaya, bell peppers, at mga madadahong gulay. Ngayon, kung inom naman po kayo ng supplement na mayroong 500 mg, sapat na yan. At ang kaya lang naman din talagang i-absorb ng ating katawan within 5 hours ay around 500 mg. Hindi po ninyo kinakailangan sobrahan. Maliban na lamang kung may direktiba po kayo ng inyong doktor o abiso galing sa inyong doktor sa mga problema ninyo sa buhay. Huwag po ninyong sayangin ang pera ninyo sa paggawa ng napakamahal na ihi. Lagi pong tandaan, kahit na mga bitamina yan, kapag nasobrahan ay po pwedeng maging problema pa rin. Again, moderation, variety, and balance. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami tayong matulungan pa. See you in the next episode. Ingat.